Kayo po, anong ginagawa niyo sa katawan ng isang beautician? I mean, ng isang image stylist? Hindi ko alam. Basta, nagising nila ako kanina. Gato na itsura ko. Si John Sweet Lapus, malapit na kaibigan ni Uge at kasakasalo daw niya noong nagsisimula pa lang. Ngayon hindi lang basta barkada. Ama ang tawag ko sa kanya. Parang Eugene Dominguez like my second mother / friend. Yung mga bagay-bagay na sa kanya ko ine-emote, hindi ko na-emote sa tokong nanay. Kasi alam ko hindi niya ako i-judge ko ano man yun. Lahat ng mga kabaliwan ko siya nakakaintindi bilang baliw din siya. Ganun yata talaga pag baliw sa baliw nagkakasundo. Good morning everybody! Good morning Miss D! Social ko, di ba? Ang mga bakod where I truly belong. Charing! Ngayon, malayong-malayo na nga siya sa dati niyang simpleng buhay. Pero milyones na raw ang TF mo. Totoo ba yun? Hindi. Alam mo, hindi talaga milyon ang binabayad sa akin. Pero sa dami ng trabaho ko, mahilig ako mag-ipon eh. Hindi naman siguro ka-plastic ka na sabihin ko na nakaipon na ako nang higit sa inaasahan ko. Kasi wala naman akong bisyo, hindi naman ako nagda-drugs. Hindi pa naman ako bumibili ng mga lalaki. Yun is sigurado kasi pinag-aagawan ka ng mga hunks. Di ba? Para nagkakandara pa silang maging leading lady ka. Pwede rin leading pet. Di ba aminin naman natin, konti lang naman sa Pilipinas yung talagang napakaganda. Hindi ka naman pangit. Hindi, gumanda na lang ako ngayon kasi nga na-air ko na ako, na may make-up na ako. Siyempre, gaganda na ako. So, parang para sa akin, ako na po ang bubuhay ng mga ilusyon ninyo. Yung mga kamukha ko, makakahalik tayo ng hunk. Tingnan nyo nga ako, yung parang ganon. Ay, ang sarap-sarap talagang mag-yoga. It's so invigorating. Ang galing ni Uge sa drama o comedy, masasabing hindi lang inborn, pinag-aralan din niya ito. Sa UP, sa kursong Theater Arts. Minsan, artista siya. Minsan naman, backstage siya. Kunyari, Isa sa kanyang mga mentor, ang veteranong theater actor at director na si Tony Mabesa. I remember there was a speech communication class. And I think Eugene did speech to entertain. So I told the class, oh, mark my words, sabi ko. One of these days, she'll be famous. Biyahe kami, pupunta kami sa New York. Oh, di ba? Libre mo siya? Yes, yun ang dream ko para sa aming dalawa. Ito raw ang dating dressing room noon ni Uge. Na-makeup siya dyan, nagpapalit ng costume niya. Minsan naman, costumista siya. Sa wardrobe siya, siyang tumutulong sa mga artista. Doon, nabuo yung pangarap kong maging stage actress. Kasi eventually, dahil din sa mga kakilala ko na nauna na sa TV at pelikula, kumuha sila ng mga talent sa theater. Kasi mura lang kami, tas masunurin kami. Sa halagang 150, talagang gagawin namin lahat. Chismosang kapitbahay, katulong, yaya, social worker. Lahat yan nagampanan ko. Lahat ng klaseng katulong, yaya, nagampanan ko. Ito naman si Jefferson, dating kasamahan ni Uge sa Dulaang UP. Dahil mas bata siya ng 3 taon sa komedyana, madalas raw siyang binibigyan ito ng tips pagdating sa acting. Nagkakaroon kami ng production. Magbibigay siya ng mga pointers na dapat ganito yung para mas maging klaro yung vision mo, dapat ganito yung gawin mo pa, Joe. Nakikiramay lang po kayo kung gano'n kaano-ano niyo po ba ang patay? Dahil laking teatro, mabusisi raw talaga si Uge pagdating sa trabaho. Ma'am? Nung binisita nga namin siya nito lamang Huwebes, habang nagdadabing para sa kanyang bagong pelikula, kitang-kita ang kanyang pagiging perfectionist. May himala! May himala! Ano ba yun? Isa pa? Doon sa may himala. May... Pagkatapos ng dubbing, lumagari naman siya sa taping. Pagdating sa kanyang itsura, metikulosa siya. Parang lagi akong hands-on sa kung anong pwede maging ko. Actually, ang look ang pinaka-importante. Pero di ba, Eugene, ang karaniwan na sumisikat sa showbiz, formula yan di ba? Bata, mistisahin, maganda. Yun yung mga umaangat, hindi yung mga katulad mo.
Ano to? Ay, ano yung katulad mo? Ay, ano mo? Ano yung hindi katulad mo? Ayusin. Di ba may formula na yan mga bata. So, hindi katulad mo, matanda. Katulad natin. Tapos, mistisahin. So, native. Okay. Tapos, Hindi kita nilalait, ha? sinabi ko bang inaapi mo ako? Inaayos lang natin. para maayos pa yung Tinagtatanong sagot. lang ako. Pero hindi nga ikaw yung karaniwan. Sa palagay ko kasi, kanya-kanyang ino-offer naman ang sinusundan ng ating mga audience. Kasi ang kagandahan naman, sandali lang, 7 minutes lang yan pag nakita mo sa TV. Ang ganda nito, ang mistiso, ang ganda, ang tangos ng ilong. O tapos, nako, parang wala namang ginagawa. Diyos ko, ito hindi kagandahan. Naku, ang ganda, tumbling ng nakakatawa. Dito ako, di ba? Kasi aliw na aliw ako. Di ba? Sa panahon ngayon, ang feeling ko, ang audience ay naghahanap talaga ng totoong entertainment, ng totoong artistang may ipapakita. Hindi natatapos sa ganda lamang. So pag sinabi mo ngayon na Eugene Uge Domingo, ano yung branding mo na nakikita mo? Ang gusto ko sana kapag narinig nila yung Eugene Domingo, ang isipin nila ay hindi lamang isang komedyante. Si Eugene Domingo ay isang artista. Bigyan mo siya ng papel na gusto mong gampanan niya, pag-aaralan niya. Magdadrama rin. Mag-a-action, magdadrama, magbubold. Seryoso ka? Magbubold ka? Hindi. Seryoso sila, sige. Excuse me! Makinig kayo. Kahit sino sa inyo, hindi gusto ni Paolo. Minsan may nagsabi, ang pinakamagagaling daw na artista o aktor ay yung mga komedyante. Mas mahirap daw kasing magpatawa kesa magpaiyak. Kuya, wag! Kuya! Pero para kay Uge, parang wala itong kahirap-hirap. Lalo pat hindi lang siya umaasa sa talentong ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. May himala! Pinag-aaralan niya ito, pinagsisikapan. At ito marahil ang dahilan kung bakit siya ngayon angat. Saan mo nakikita papunta yung iyong comedy career? Parang gusto kong mag-host ng isang news and public affairs, tapos yung sa'yo, tapos bakasyon ka na, gano'n. Oo, ako na ang papalit sa'yo. Palit tayo, ako naman dyan. Susunod, tao, kapit tuko. Dahil ang mga tuko, ginagawang pet o gamot.